Iginiit ng Bayan Muna Party List na dapat nang ipatupad ng mga telco ang refund sa text na tinatayang umaabot na sa 8 billion pesos. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Naghain ng petisyon sa Court of Appeals ang Bayan Muna upang himukin ang korte na ipatupad na ang refund sa text na tinatayang umaabot na sa 8 bilyong piso. Sa kanilang inihaing petisyon, hiniling ng Bayan Muna na alisin na ang TRO na inisyo ng CA pabor sa Globe at Digitel na pumipigil ngayon sa refund. Hiniling din ng grupo na huwag ibigay ang kaparehong TRO na hinihingi naman ng Smart. Basically, may utos ang NTC na dapat ipatupad na i-refund ng mga telcos ang 8 billion pesos na dapat i-refund sa lahat ng text sa buong bansa. So basically, hindi yan nire-refund ng mga telcos hanggang ngayon. So dapat i-refund. October 2011 nang magdesisyon ang NTC na tapyasan ng 20 centimos ang pisong sinisingil ng mga telco sa bawat text. Katumbas ito ng binawas sa interconnection charge o ang dagdag na bayad ng mga subscriber kapag nagpapadala ng text sa ibang network. Kaya't dapat na 80 centimos na lamang ang bayad sa text sa ibang network. Ngunit hindi ito sinunod ng mga telco at nananatiling piso ang singil sa bawat text. Ayon sa Bayan Muna, aabot na sa 8 billion pesos ang sobrang siningil ng mga telco sa text. Nais nila na ibalik ito bilang load sa mga subscriber. Hiniling din ng grupo sa CA na huwag katigan ang posisyon ng Smart, Globe at Sun na value-added service ang text kaya't dapat ay deregulated ito o hindi ito pinapakialaman ng NTC. Dito pinapakita na yung deregulation. Ang mga private companies, tatagain talaga ang consumer. Kasi hindi sila regulated eh. Therefore, pagkikitaan talaga nila ang consumer. So, yes, aabusuhin yan pag dineregulate mo. Hiniling pa ng Bayan Muna na taasan sa 200,000 pesos bawat araw ang multa sa mga telcos dahil sa hindi pagre-refund ng sobrang singil sa text. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.